Ayun na. Magandang araw. Mga bossing. Ito na naman ang boss dada nyo. Another day, another Burautan Sessions. With yours truly, boss dada. At tayo na naman po ay maninita, mangungulit, manguurat sa mga buwisit, mga salot, mga satanas, mga demonyo, magnanakaw, gunggong, galunggong, utak dilis, at mga kumag, kupal na mga tao sa gobyerno. Ayan nga mga bossing. Syempre, bago ang lahat, magpasalamat din muna tayo sa lahat ng ating mga subscribers. At noong lahat ng mga nagla-like, nag-share ng ating mga content. Abay, maraming salamat sa inyo. Nood naman kayo and like naman and share naman. Para yung ating pang-uurat ay makarating sa kinauukulan. Napakadaming issues na nangyayari sa bayan natin ngayon, ha? Oo, kaliwat kanan ang mga krimen. Kaliwat kanan ang mga election-related na mga crime. Yung mga nag-i-speech na mga tumatakbong kandidato, ayan, binabaril yung iba. Bagong Pilipinas naman talaga. Etong nakaraan, meron pang batang kinidnap na pinutol pa yung daliri. Oo, pero ang bilis na ano kagad yun. Na-save kagad yun ng gobyerno kasi mayaman yung pamilya nung nakidnap. O ewan lang natin kung na-save nung gobyerno tapos nahuli yung mga kidnapper, baka naman nakuha lang yung kinidnap pero yung mga kidnapper di naman nahuli. Hindi ko alam, tingnan natin kung anong mga nangyari dyan. Pero bago lahat, marami akong nakita dito sa aking listahan. Marami nanonood dito sa atin na hindi pa nakasubscribe. Oo, pag nanood kayo, kadali-dali naman no? Pag nanood kayo, click nyo lang yung profile tapos subscribe na kagad. Subscribe na kagad. Para talagang tayo ay updated. Mga boss, sa mga balita sa Pilipinas. At kung sakaling kayo mag-like at mag-share dyan sa inyong lugar, kung sa mga kayo lupalop ng impyernong Pilipinas o sa ibang bansa kayo, at least man lang yung inyong mga kasamahan dyan na mahilig din sa manood sa mga madadaldal na tao sa YouTube. May po-promote ni YouTube yung ating video, di ba? Mas maraming magigising. Mas maraming maliliwanagan. At malalaman nila kung ano ba ang estado ng bayang Pilipinas. Malay mo, meron dyan may kano. Papunta sana sa Pilipinas, nakita niya gulo-gulo na dito. Imbis na pumunta siya dito, tapos madukutan pa siya rito. Wag na siya pumunta, di ba? Ay grabe, makikita niyo yung mga nangyayari ngayon. Dito sa Pilipinas, merong mga alagad ng batas na lumalabag sa batas. Noong nakaraan lang, yung video natin, isang hepe ng pulis lumabag sa batas. Putang ina, siya pa ang galit. Gagamit pa ng pera ng taong bayan, di umano, para pagtakpan yung kanyang kagaguhan. Retired na kasi, ini-extend pa eh. Di nyo na lang kasi ibigay kay General Torre yung yung posisyon ng PNP chief para manahimik na yan. Para tumigil na kakareklamo yan sa mga pribadong mga tao. Pero delikado Oo, delikado mga bossing. Ito kasing itong lumabas na memorandum na ito, ayan. Yung memorandum na yan na nag-uutos na
overshadowing. Ayan, overshadow the issue. Yung pagtakpan, yung pagdaan ng PNP chief dyan sa may highway, sa may EDSA. Bawal kasi talaga dumaan dun eh. Oo, ay araw nga may nahuhuli dun na daan ng daan dun. Ang mahal-mahal na multa ron eh. Ba't nila nire-risk na dumaan dun? Mahuhuli sila. May bakod yun eh. Kundi ba mga tanga, mga hayop na yan eh. Anyways, etong etong papeles na ito, nag-leak, delikado. Delikado yan ha. Una daw lumabas ito sa Sunstar Davao. Tapos kumalat na daw ito sa social media. Oo, actually nakita ko to sa isang vlogger na ipinost niya ito. Kaya sabi ko, it's out in the open naman na, it's in the internet naman na, pwede na nating ilabas. Pero delikado to, why? Kung matatandaan nyo, isang vlogger ang sinugod sa kanyang bahay this oras ng gabi at kinukuha yung mga gadget niya. Seized all his gadgets. Lahat, desktop, laptop, cellphones, kinuha lahat ng CIDG, ng PNP. O bakit? Kasi nga daw, this certain person, itago natin siya sa pangalang Jun Abines, unang kinasuhan nito ng cyber libel ni Torre. Tapos biglang nagulat sila, may warrant na sinisiz lahat ng gadget doon sa bahay niya kasi daw he hacked the system of PNP. Hinak daw niya yung system ng PNP at naglabas daw siya ng tawag dyan, maselang impormasyon mula sa PNP. Kaya iniisip ni Jun Abinis, ano ba nilabas ko na galing sa PNP? Meron akong post kung saan dinimanda niya ako ng cyber libel doon sa nakahiga siya sa hospital bed na hindi ko naman sinasabing siya yun. It was actually a question if siya yun. If totoo yun. May kumakalat na balita, totoo ba yun? So I don't know why he filed cases against me regarding that. And kasama niya si Jason sa dyan. Sabi ni Jason wala naman ako pinangalanan dyan. Nandyan yung mukha mo. Pero nagkalat naman yung pagmumukha mo sa internet eh. Oo, pero hindi ko sinabing ikaw yan. Hindi ko sinabing totoo yan. Ang tinatanong ko, ganun eh. Wala akong sinabing tao. Nagpaparinig lang ako. Nandiyan lang yung pagmumukha mo. Pero hindi ko naman pinangalanan yung pangalan mong wala namang kakwenta-kwenta dyan sa sa post ko. So, pareha sila na may cyber libel. Pero eto nga, pinalabas niya doon sa kanyang paghingi ng warrant na itong si Jun Abines ay merong ay isang hacker at hinak daw niya yung system ng PNP kaya naglabas daw siya ng mga masiselang information na hindi alam ni Jun Abines kung ano yun. And this document is also confidential. Strategic communication, ngayon lang yan, nung nakaraan lang yan. May memo pang dyan, mayroon pang memo ang PNP dyan. Ito, ayan. So, ang sinasabi ng PNP, hindi daw totoo or iniimbestigahan na daw nila kung totoo ito, anak ng tinapay. It's simple lang naman yan. You can just say, no, hindi yan totoo. Ano yan? It's fake. I did not sign it. Nobody signed it. Nobody saw it. It is fake. So you're just making our office look bad. Something like that. Pero they cannot deny it. They did not deny it directly. Instead, they said they're looking into it. Or if they denied it already, they didn't strongly deny it. Oo, hindi nila dinanay ng talagang matinding-matindi. O parang yung nangyari din yan sa taas dyan sa EDSA busway na yan, no? Sinasabi ni Marbil na hindi daw siya yung sakay nung convoy. Pero sinasabi niya na kaya dumaan dun yung convoy kasi may importanteng meeting. Utang ina niyan. Katarantaduhan, di ba? Dadaan ka dun sa convoy, dun sa bus lane. Wala ka dun. So, sino nando doon? Sino yung nando doon? Hindi mo alam. Tapos ang sabi mo, dumaan yung convoy doon dahil may importanteng meeting, nagmamadali sila. Wala ka naman doon. So, sino yung may importanteng meeting na dadalo? Kung sasakyan mo yun, tas wala ka doon. Yung highway patrol group mo, yung hagad mo.
Tang-inan tong mga sinungaling kasi. Mga ang dali-dali naman kasi mag-apologize eh. Si anak ni Tulpo, nung naraman ni Tulpo, yung anak ko dumaan dyan, tigas ng ulo mo. Pinagalitan ko na yung anak ko, sorry. Si yung driver ko, pinagalitan ko na, sorry. Nung dumaan si ganito, sorry. Nung dumaan si Chavit Singson, sabi ni Chavit Singson, magbibigay ako ng tigbi 20 mil, magbibigay ako 200,000 sa MMDA. Sorry, napadaan ako dyan. Ganun lang naman eh. Ngayon ikaw, kung hindi ka lalaki, if you are not man enough to be to apologize, lalo na kung may mali ka, ibig sabihin bading ka. Ibig sabihin bakling ka. Di ba? Simple-simple mag-apologize ka lang, di mo pa kaya. Diyos me, yun naman. So ganyan ang estado, mga bossing, ng mga kapulisan natin ngayon. Diyos ko po, talaga naman maiiyak ka. Maiiyak ka talaga sa mga nangyayari sa sa ating bayan ngayon. Diyos ko po. Kaya nga sabi ko medyo may something na kakaiba at nakakatawa dito sa mga nangyayari sa natin ngayon, sa bayan natin ngayon. Dahil lang hanapin ko lang yung isang pinanood kong nakakatawa kanina na pwede natin pag-usapan. Nakalibre. Ganito na ngayon yung kalibre ng mga pulis natin. Napaka mga sinungaling. Kaya ikaw ngayon, medyo hindi ka naman masyadong magtitiwala na sa kanila kasi ito katulad nito nangyari na to. Huling-huli na, ayaw pang umamin. Tapos nilaglag na siya ng DILG, ayaw pa rin niyang umamin. Sinabi na nga na bawal siya doon, ayaw pa rin niyang paniwalaan na bawal siya doon. Mas makapangyarihan daw siya. Kasing kapangyarihan daw niya ang Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at saka Supreme Court Justice. Kasi bawal eh. Bawal na bawal mga bossing. Bawal na dumaan talaga kayo dyan. Ang pwede lang na dumaan dyan mga bossing, ang pwede lang dumaan dyan, sino? Yung sinabi ko, Presidente, Vice President, Speaker of the House, tawag dyan, Senate President, tsaka Chief Justice. And yung mga legitimate emergencies, let's say, may 50-50 na sa kayo ambulansya, yan, pwede yan. Bawa, may sunog. Yung bombero, dadaan dyan, yan, pwede yan. Pero kung hindi naman yan life and death situation, emergency, dapat hindi ginagamit yan. Etong Tokmol na ito, na si Marbil, ginamit na merong emergency daw. Tapos nung nasukol, hindi naman ako sa kanyan. Hindi ako sa kanya. Pero sinasabi niya na kaya dumaan yung convoy niya doon, may emergency. So paano yun? Wala ka doon, tapos may emergency. So sinong ginago mo? Sarili mo? Pwede nyo lokohin yung sarili nyo. Pwede mo lokohin yung pamilya mo. Pero kami, hindi mo kami maluloko. Hindi naman kami tanga katulad mo eh. Kasi nuknukan ka ng sinungaling, ito ang pinakamasaklap sa lahat dyan, mga partner. Nino-normalize niya talaga yung krimen. Paggawa ng krimen, nino-normalize niyan. Sabi niya nung nakaraan, yun daw paggamit ng droga, merong economic effect yan. Yung iba, hindi naman daw talaga addict. Nag-o-overtime lang. At sabi niya, orasan daw ang bayad dito. Gago. Sinabing orasan ang bayad dito. Arawan ang bayad dito. 8 oras nga bayad dito. 1 minuto lang sa ibang bansa. Per 8 hours ang bayad dito. May minimum wage. Anong sinasabi mong per ora? Per ora yung alin? Yung overtime. Yung overtime per ora. Pero hindi naman lahat nag-overtime. Sino lang ba nag-overtime? Sino lang ba nag-overtime? Yung mga yung mga construction worker. Yan lang naman. Nag-overtime yung sa mga opisina. Mag-overtime ka. So ibig mo sabihin, halimbawa, mag-overtime ako ngayon, 5:00 na.
Saan ako gagamit ng droga? Sa CR. Di ba? Usually, yung droga na yan, ginagamit yan ng mga standby. Yung mga nasa bahay lang, shabu lang ng shabu. Hindi yan yung ako, nagtatrabaho ako, tas alas 5 na, sabi ng boss ko, "Oy, boss Dada, ano ka na? Overtime ka ha, kasi kailangan natin yung report bukas." "Ay, ganun po ba? O, sige po, OT ako ngayon." "Wait lang sir ha, bili lang ako ng shabu." Di ba usually pag overtime ka, sa opisina ka, kukuha ka lang ng kape, bababa ka sa grocery, bibili ka ng mga energy drink. Di ba ganun pag mag-overtime ka, tanga naman taki mo, shabu. Tanga talaga tong hepe natin eh. May topak din eh. Hindi mo naman alam. Halimbawa, mag-overtime ka ngayong araw na to. Alam ka naman umaga pa lang, babata ka na. Hindi ba? Magdodroga ka na umaga pa lang. Siyempre magdodroga ka pagka tapos na nung regular hours mo para sa extended hours. O ano yun? Ready na ako mag-overtime mamaya. May overtime kami mamaya. Magdadala na ako ng shabu. Tapos lagay ko dito sa bag ko. Pagka tapos ng trabaho ko, punta ako ng CR. Doon ako babatak. Ganon. Tanga ang putang ina. O alam ka na, mauuwi pa yan. Uwi muna ako ng bahay. Batak muna ako para may pang-overtime ako. Bopuls eh. Di ba? Nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Ganito yung reasoning. Ganito yung klase ng reasoning, mga bossing, ng mga otoridad natin ngayon. Kaya hindi ka na talaga dapat maniwala sa mga pinagsasasabi nila eh. Hindi ba? Conflicting yung kanilang mga statement. Eh, makikita mo rin dyan kay General Torre. May ganyan din. May mga conflicting na statement. Saan ka naman makakita? Si General Torre daw ay tatayong testigo sa impeachment ni BP Sara. Putang ina niyan. Anong kinalaman mo sa impeachment ni BP Sara? Yan ba trabaho nyo? Yan ba trabaho ng mga pulis? Yung magtestigo sa gulo na hindi mo naman gulo? Wala ba tayong mga kriminal dito na dapat asikasuhin ninyo kaysa nakikialam kayo sa issue ng may issue, di naman kayo kasali? Nagdemanda kay Duterte doon sa joke niya. Galit na galit siya, bawal na mag-joke. Puta, sobrang diktador nyo naman. Lahat na lang bawal. Hindi ba? Tingnan ninyo na yung isang pulis na kasama nila, yung kalbo. Di ba si Fajardo, yung kalbo. Na nagagalit pa siya doon sa pobreng MMDA. Ano yan? Lahat ng hinuhuli mo, ipapakita mo yung plate number sa buong mundo? Oy, kung ako naman, oo, kung putang ina, lalong-lalo na kung mga alagad ng batas pa yung sumasaway sa batas. Hindi lang yung plate number, dapat pati yung muka. Ipakita natin. Ayan nakakahiya sa mga sibilyan. Yung mga sibilyan natatraffic, tapos kayo ayaw nyong matraffic, putang ina nyo. Wala naman palang laman na general yan. Di ba? Tapos babalikan natin ngayon yung sinasabi ni Marbil na lang naman, yung ibang mga nag-shashabu, nag-overtime. Kaya ako ilagay mo yung sarili mo doon sa nag-shashabu na nag-overtime. Kailan ka mag-shashabu? Pagsimula pa lang ng shift mo? Bago pa lang yung shift mo, mag-shashabu ka na. Hindi na yung pang-overtime, mag-e-expire yun eh. Mag-e-expire yung tama nun. Sabihin natin mga tama nun, 3 oras, 4 na oras eh. Kailangan mo mag-follow up para tumaas ulit yung amats mo. Pag nag-follow up ka, kung nasa opisina ka, paano? Uuwi ka pa sa inyo? Walang iya. Kung may Yossi break, may Shabu break, ganon. Yossi break muna tayo, ganyan sa mga opisina. Ngayon bago na, Shabu break na. Anak ng tinapay. Hindi justifiable yung sinasabi nito ni Marbil. Kasi nga, if you're gonna spend overtime, di mo alam may overtime ka ngayon eh. And kung may overtime ka ngayon na alam mo, definitely, if you're gonna take something to boost your energy, it will be after your working hours, your regular working hours. So paano yun? Pupunta pa ako sa source?
Tangina, kaya nga ako nag-overtime dahil kailangan ko ng oras. Nagmamadali kami sa oras. Wala ng oras. Gahol na sa oras eh. Tapos pupunta pa ako sa source. Babiyahe pa ako. Para lang bumatak. Kung babiyahe ako plus yung batak. Tangina, it will take what? Another 2 hours. O di nagsayang ka ng 2 oras. Mahina talagang mathematics na itong PNP eh. Bupuls eh. Eto na naman. Eto nakakatawa. Merong isang krimen nitong nakaraan. Ito, ipapakita natin yung video. Merong krimen na naganap dyan sa may Davao. Putang ina yan. Itong krimen na to, katawa-tawa talaga to. Promise. Talagang katawa-tawa to. At si General Bato de la Rosa, urat na urat, inis na inis talaga siya dito sa nangyari na to. Kasi, di ba, recently mga bossing, ang Davao City, sinasabi nila na magulo. Yung Davao City, sinasabi nila na matraffic dyan. Worst traffic in the Philippines. Di ba? Pero ang pinapakita nilang picture, yung picture ng traffic sa EDSA. Tapos ang dami nila sinasabi na yung mga taga diyan sa Davao magulo na diyan. Di ba may tumatakbo diyan na mayor, yung si Nograles, sabi nga niya ang Davao is not Duterte. Hindi to pag-aari ng mga Duterte. So kung gusto natin ng pagbabago, we should vote for ibang tao naman, mga ganyan. Nagsimula ang black propaganda. Nagsimula mga bossing ang black propaganda sa Davao City. Nung bumabanat na yung mga Duterte sa Marcos. Ang ginawa ng mga Marcos kasi ganito. Instead of ayusin nila yung trabaho nila. Binabati ko sila, no? Sir, mali yung ginagawa nyo. Instead of them correcting their work or correcting themselves, ang ginawa nila, putang ina, siniraan nila yung Davao. Sinira nila yung Davao, tapos parang sinasabi na, sita ka lang sita sa amin eh. Ultimong dyan nga sa lugar nyong gulo-gulo. Paano nila ginawa? Paano nila ginawa? Ayan, unang-una talaga dyan, yung KOJ siege. Yung siege. Yung siege, tinan mo ginawa nila sa siege. Lahat ng kanto may mga checkpoint. Kasi daw nandiyan dyan yung ito daw sila Pastor Kibuloy, may private army daw. Meron daw silang mga armas. At meron pang mga angel of death na kumakalat, gano'n. So parang pinalalabas nila na itong si Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy, meron silang crime syndicate. Hindi talagang minamanipulate ng Davao yung pagre-report ng mga krimen because they want to keep Davao City the most peaceful city, pero hindi talaga yun ang nangyayari. Di ba si Torre mga naglabas ng mga ganyan na dinodoktor daw ng Davao City Police, DCPO, yung mga report nila, hindi daw binubuk lahat o hindi daw nilalagay lahat ng blatter, ganyan. So pinalalabas nila na marami daw, hindi daw tali, tugma yung mga crimes sa Davao versus doon sa ang gulo-gulo daw ng Davao. So ang ginawa nga nila dyan, tinanggal nila yung mga hepe, tinanggal nila yung mga magagaling na pulis, tapos pinalitan nila ng ibang pulis. Siyempre, pag pinalitan mo ng ibang pulis, siyempre ako, halimbawa ako, 20 years na akong pulis dyan. Alam ko na yung pasikot-sikot ng krimen. Alam ko na kung sino yung mga leader dito na kriminal. Alam ko na kung saan tumatakbo yung mga kriminal. Alam ko na kung saan sila nagpapalipas ng oras, tumatambay, nagpaplano. Alam ko yung mga galawan nila, yung tuwing tag-ulan, gabi, oras. Ganito yung lumalabas yung mga animal na yan. Alam yan ng mga dating mga pulis yan. Tinanggal nila, pinalitan nila lahat ng mga bago, hindi taga dyan. Di syempre, nangangapa sila. Di syempre, kung halimbawa ako, dati akong minamanmanan ng mga lumang pulis. Tayo na yan, bago na yung pulis. Hindi na ako minamanmanan. Di pwede na akong gumawa ng krimen. They are really setting up Davao to fail. They are setting up Davao to fail. Tingnan ninyo sinong sinisisi ngayon sa mga krimen sa Davao. Ultimong hindi naman sa Davao City naganap. Nahuli yung drugs sa Davao del Norte. Nahuli yung drugs sa Davao del Sur. Pero tayo na, pinalalabas nila Duterte, hindi nila alam na ang Davao City, hindi Davao del Sur at Davao del Norte at Davao de Oro. Hindi ba kayo mga tanga?
Gagawa lang kayo ng ng istorya, palpak pa. So ngayon, eto si Basti Duterte, ang sinisisi nila sa mga issues dito sa Davao, mga nangyayari, snatching, holdapan, kung ano-ano pa. Ngayon, dating walang ganyan. Walang krimen sa Davao City. Bakit? Noong panahon, dito sa atin sa Maynila, inabisuhan tayo ng mga magulang natin. Oy, psst, Boss Dada, lalabas ka mamaya, mag-iingat ka ha, madaming kriminal ngayon, si Bongbong ang presidente, tatanga-tanga pa naman yan. Oo, kaibigan ng mga kriminal yan. O kaya ikaw, mag-ingat ka sa paglalakad mo sa labas ha. O, keep your guard up. Ganon. Sa Davao City, baliktad. O, putang ina, kriminal ka. Mag-ingat ka dito sa Davao, pag dito ka gumawa, mamamatay ka talaga. O, huwag kayong papasok sa Davao. Ganon dyan sa Davao City. At hindi natin sinasabi na yung Davao City is drug-free. Actually, meron pa rin nagtatry magtinda ng droga dyan. At a very, very high price. Why? Kasi nga, yung supply and demand, napakataas ng demand pero walang supply. Kaya meron pa din yan. Hindi mo naman masisiro talaga yan. Hindi, ano ka Diyos, masisiro mo. Diyos nga, hindi kayang ubusin lahat ng demonyo sa mundo Kung kaya lang ng Diyos ubusin lahat, di wala ng mga congressman. Tsaka wala na yan si Bongbong sa Malacanang. So, walang perpekto. Ano yan, kumbaga, nasa political will mo kung magpapatupad ka ng batas, pero nasa iyo din kung pababayaan mo lang na maging basura yung lugar mo. Pero in the case of Davao City, the mayor of Davao and the political dynasty of Davao, which is the Dutertes, maganda ginawa sa Davao niyan. O yang di natin alam, ngayon sinisira yung Davao para masira din yung pangalan nila. Katulad nitong krimen na ito. Katulad nitong krimen na ito, i-play natin tong krimen na ito. Ito nakakatawa talaga kasi for the longest time, ang dami ng mga magagaling na mga kriminal na pumunta ng Davao na talaga namang nangamatay lahat. Pero merong mga magnanakaw nitong nakaraan lang na putang ina niya, akala mo gumagawa lang ng skit. Kala mo mga vlogger na gumagawa lang ng skit ng laro-laruan na holdapan. Tapos puta ina nakatakas. Sabi nga ni Bato de la Rosa, alam nyo, ang trato namin sa mga kriminal pagka pumasok ng Davao City, kasi bawal na bawal talaga dito yan. Talagang shoot to kill kami dyan. Pucha yan, basta naabutan ka namin, gumagawa ka ng krimen, deads ka talaga. At kung gumawa ka ng krimen, bukas sigurado ko patay ka. Ganun talaga rito. Basta kriminal, pinapatay talaga dito. Kriminal nga bakit mo pabubuhayin? Ayan, tingnan ninyo itong balita na ito. At ano ang dating nito sa inyo? Staged ba ito o totoong krimen ito? Kasi kung itong krimen na ito ay staged, ibig sabihin, sinisiraan lang talaga yung mga Duterte na, kala ko ba naman magagaling kayo? Wala pala kayo Tingnan nyo yung lugar nyo, may mga holdapan pa, tanghalin tapat. Hindi ba? Pero kung ito naman ay totoong krimen, may mga ganito bang gumalaw na mga totoong kriminal? Tingnan nyo. Sa pulsa CCTV, ang pang-hold up ng 4 na armadong lalaki sa isang sanglaan sa Davao City. Aabot sa 100 milyong pisong halaga ng mga alahas ang kanilang tinangay. Nahuli naman ang isa sa mga sospek na pinagkaguluhan ng mga usyusero. 100 milyon. 100 milyon sa isang pawn shop na mukhang karag-karag. Ganito ha. Ganito. Pumunta kayo sa mga pawn shop ng mga M. Luwilier, Cebuana, yan. Yung mga, kahit yung kay Aubrey Miles, yung A. Miles. Pumunta kayo sa mga sanglaan. Tingnan nyo itsura ng sanglaan. Talagang secured yan. With guard talaga. Na bago ka, na may pinto yan. Putang ina. Mantakin mo, meron kang 100 milyong halaga ng mga ari-arian dyan, tapos wala kang pinto. Ito, akin lang tingnan natin. Nasa frontline balitang yan si Mindanao correspondent
Bril Montalvo, exclusive. Ayan nakita niyo yung itsura? Ayan yung pawn shop. Yung pawn shop na yan, puta ina, may daan-daang milyong alahas dyan. Puta, meron kang daan-daang milyong alahas, wala kang pangpagawa ng pinto. Di ba, unang-una mong iinvesan, puta, pintuan. Saan ka makakita ng sanglaan na ganyan? Kakabukas lang doon sanglaan na to. Una mong ilalagay dyan, matibay na pinto, yung hindi ka basta-basta makakapasok. Kasi ako, pagkapapasok ko sa mga pawn shop, di ba, halimbawa, kukuha ko remittance. Halimbawa, yung subscriber ko sa Amerika na na Randel Bonagan. Yung kapatid natin dyan sa Amerika, si Randel Bonagan, nagpadala ng, Boss Dada, pang birthday mo. Boss Dada, pampakapi mo. Nasa Palawan na. Kaya nandiyan dyan nasa Cebuana na. Pupunta naman ako doon. Bago ka makapasok doon, may guardia yun. May yun. Parang bangko yun. May nakaharang pa sa pinto nun. Ano yun, sir? Ganun yun. Hindi, kukuha ako ng padala. Okay, pasok. Sir, bawal po sombrero, Bawal po ang cellphone. Ganun, sa mga pawn shop. Tapos pag pumunta ka doon, wala mga alahas doon. Meron lang mga konting alahas na ipinakikita sila. O kaya mga picture na lang. Picture ng mga alahas available. Nakaganon. Doon hindi yun nakaganyan-ganyan. Hindi yun nakaganong-ganon. Tayo na wala nang gumagawa ngayon nun. Unless you are in a super duper duper secured na area, you can do that. Yung mga salamin mo, unbreakable, bulletproof. May mga harang pang mga bakal na ganun-ganun yan bago yung salamin. Tas doon nakahambalang yung mga alahas. Pwede yun. Pero putya yan, yung ganito, mayroon kang daan-daang milyong alahas tapos ganito yung gate mo. Tangina niyan. Para ka talagang nag-invite ng Para ka talaga nag-invite ng krimen. Tangina niya, para ka nag-iwan ng para ka nag-iwan ng galunggong sa lamesa, tapos meron kayong pusa. Natural, pagbalik mo, putangina, wala na yung galunggong na yun. Pati yung plato, nasa lapag na yun. Kakainin na ng pusa, yung ganun yun yung nangyari rito. Tingnan ninyo, tingnan ninyo kung gaano sila kabilis nakapasok. Sa kuha ng CCTV sa Illustre Street sa Davao City, makikita ang pagdaan ng dalawang lalaki sa harapan ng isang pawn shop. Bigla silang bumalik at bumunot ng baril sa kasinunggaban ang gwardyang nakabantay. Sunod na pumasok sa pawn shop ang dalawa pa nilang kasamahan. May dala pang maso ang isang lalaki habang naglabas naman ang baril mula sa bagang isa pa. Ang ina, hindi. Sa tingin nyo, itong ganitong galawan, sa tingin nyo, highly organized yan? Diba? Alam mo kung ano yung highly organized na krimen? Yung putang ina may haharang dito na truck. Toot, toot, toot. Ganon. Pag hinto nung truck, haharangan niya, tapos papasukin sila. Yung hindi mo talaga mamamalayan. Putang ina ito, hindi may tumatakbong mama, may dalang maso. May tumatakbong mama, may dalang maso, tapos yung isang mama, may dalang backpack. Putang ina, nandoon nakalagay yung Armalite. Tapos highly organized, yung pumasok na mga tao, putang ina niya, kanya-kanya sila ng kuha ng kanya-kanya sila ng kuha ng kanya-kanya sila ng kuha ng mga security guard. Putang ina, matatawa ka talaga eh. Tangina niyan, kahit grade 5 kayang gawin to eh. Usually, nakita niyo yung nagnakaw ng sa pawn shop, di ba? Mayroong isang pawn shop na ninakawan somewhere in the south din. Nakadamit pang pulis yung mga pumasok sa loob. Yun ang organized. Pero itong mga mokong na to, tangina to mga to. Itong mga tulongges na to, hindi to highly organized. Oo, hindi to, putang ina, hindi nila trabaho yan. Baka nautusan lang yan sila. Siguro mga siga lang sa kalye nila yan. O tara, buo tayo ng boy band, tapos pasukin natin yun.
Oo, wala, okay lang yun. Pasukin natin. Sagot tayo ni ganito, ni ganyan. O, kita mo, ayan o, nakapasok sila ng walang kahirap-hirap. Sa isa pang kuha ng CCTV, pinagsusuntok ng mga lalaki O, nakita nyo yung nakapula, puta ina, nakatakbo pa palabas. Hindi ko nga alam kung kasama yun eh. O, tinan natin diretso. sa harapan ng isang pawn shop. Bigla silang bumalik at bumunot ng baril sa kasinunggaban ang gwardyang nakabantay. Sunod na pumasok sa pawn shop ang dalawa pa nilang kasamahan. May dala pang maso ang isang lalaki habang naglabas naman ng baril mula sa bagang isa pa. Sa isa pang kuha ng CCTV, pinagsusuntok Ayan ng mga puta lalaki ina ang dalawang gwardya. Nakatakbo pa. Nakatakbo pa palabas yung isang mama eh. Tayo na di ba magsisigaw yun? Hold up, may hold up. Ang nakakatawa itong Ilustre Street na to is a busy street. Actually, ang traffic nga dyan eh. Oo, may stoplight dyan eh. Anak ng tinapay, nakita nyo kung paano sila nakatakbo pa yung isa? Putang ina, ang daming pulis sa Davao. Oo, ang daming pulis sa Davao. Sabi ko nga sa inyo, meron isang beses na naka-standby lang ako sa labas eh. Naka-standby lang ako sa labas. Kunyari, nag-yoyosi ako pero hindi naman. Nakita ko ng pulis, inatrasan kaagad ako eh. Dahil kilala kami sa Davao. Visit na visit sa amin mga pulis dyan eh. Ganun, ang daming pulis sa Davao at saka sa Davao City, bawal kayong magkaangkas. Bawal ang walang helmet. Ang daming bawal dyan. Bawal kang umandar ng mabilis. Ang daming bawal sa Davao na napaka-imposible talaga na makagawa ka ng ganitong klase ng krimen. Oh, bawal humarurot, bawal mabilis. Ang gagaling nung mga nung mga traffic enforcer dyan, kahit sino ka, huhulihin ka. Pag lumagpas dyan sa syudad, 30 lang ang takbo dyan. Pag tumakbo ka more than 30 dyan, puta may krimen kang ginawa, madali kang mahahabol. Madali kang makukuha, mantakin mo. Hindi nila kagad nahuli tong 5 ugok na to. O kita mo, diretso may pumasok ng maso. Utang ina niyan. Tapos, wala pa yatang harang to. Nakapasok agad-agad. Tapos, nakabalandra ng ganyan yung napakaraming alahas. Pakaraming mga kwintas. Tapos, wala kang pinto. Meron ka lang roll up na ganun. Paano pag sinara mo yan na ganun? Putang ina. Magagaling dito sa Maynila, yung hinuhukay sa ilalim, ang tawag sa kanila, termite gang. Oo, yung gagawa ng kanal na sarili, tunnel, tapos papasok sa loob paggabi, sa kanila lilimasin, doon nila dadaan sa tunnel na ginawa nila. Yun ang highly organized, pero ito, anak ng tinapay yan. O, kita mo naman, nakapasok ka agad. Tinutukan sila ng baril at pinadapa habang ang isang lalaki minamaso ang pinto sa loob ng pawn shop. Minaso yung pinto, nakapasok, tapos nilimas yung mga nakadisplay. Inilagay ang mga alahas sa kanilang mga dalang lalagyan. Ayan puta, saan ka naman? Wala kang makitang bantay sa loob eh. Tapos ito talaga ang nakakatawa sa lahat mga partner, walang pinto. Sa nilang kasamahan nagsilbing lookout sa labas. Aabot daw sa higit 100 milyong piso ang halaga 100 milyong piso. Utang ina niyan. ng tinangay na alahas sa pawn shop. Hold up na! Binabang ko na! Ay, ito maganda, get away. Ito when you are orchestrating a crime. Yung the crime itself, yung pagpaplano mo ng crime, it's easy. Yun, alam nyo kung ano yung pinaka mahirap na dapat na nakafocus ka? Yung pag-alis mo, yung pagtakas mo, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi it will not be a perfect crime or a successful operation if putangin na mahuhuli kayo dahil hindi umandar yung sasakyan nyo. Saan ka makakakita ng getaway vehicle, isang motor, habal-habal, 3 yung sakay? Okay nang ina niya, mahahabol kayo niyan. Mahahabol kayo niyan. Kung ako nga lang, nakakotse ako, nakikita ko kayo na ganyan, putang ina, babanggain ko talaga kayo, sasagasaan ko talaga kayo eh. Di ba mawarak yung mawarak yung sasakyan ko, wawaratin ko talaga yan.
Pag may nakita ako na gano'n, yung krimen na hold upon or something, motor, babanggain ko talaga. Kaya yung SUV ko, pinalagyan ko ng mga bakal-bakal na gano'n yun eh. Yun ang purpose nun. Pag nakakita ko, sasagasaan ko talaga sila. Oo, tsaka mataas yung sasakyan ko. Talagang pati motor nila kaya kong sagasaan yan. Oo, talagang pinakostom ko yun para dun sa ganun. Saan ka makakita ng ganyan? Sabi, yun ang ano dyan, when you're planning a heist, hindi, ang pinakamahirap na part is yung how to get away with it. Yung ano ka, yung makaalis ka, yun ang pinakamahirap sa lahat. Eto, putangin natin na yun nangyari. Sa cellphone video na ito, nakunan ang 3 holdupper na nagtangkang tumakas sakay ng motorsiklo. Pumalya ang motor kaya iniwan na nila ito at umalis. Na-recover naman. Sobrang tanga. Putangin natin mo yung motor. Highly organized crime. Tapos ang motor mo bulok na TMX. Putangin na, alam mo ba itong TMX na to? Ayaw na ayaw nga nilang gamitin yan sa tricycle. Bakit? Ang hirap paandarin yan. Pag pinadyakan mo yan, yung starter niyan, yung kickstart niyan, pumapalo pabalik yan eh. Alam ko yan, nag-tricycle ako dati. Meron akong tricycle nun. Sabi ng nanay ko, wala ka naman silbi sa buhay. Boss Dada, putangin na, bumili ka na lang ng tricycle, buwisit ka. So pinapili ako ng motor. Siyempre, gusto ko maganda yung tricycle ko. Ang ganda ng tricycle ko noon eh. Lowered. Tapos siyempre, sabi ko gusto ko tricycle ko, siga. Bili ako ng TMX. Sabi sa akin, wag yan, Boss Dada. Barako na lang bilhin mo, barako. Wag yan TMX. Kasi yung TMX na yan, ang hirap paandarin yan eh. Ang hirap i-start niyan. Masakit sa paa yan, bumabalik yan, pipilayin ka niyan eh. Napakahirap pa i-startin yan. Sabi sa akin, ay talaga ba? Sige. So, binili ko, barako. Barako yung binili kong tricycle. Tapos, nung una, masaya pa ako kung nagbabiyahe. Kaya lang, tinamad na ako, pinahawak ko na sa kaibigan. Sabi ko, ikaw na lang magbiyahe niyan, bigyan mo na lang akong boundary. Walang hiya, kaya pala yung kaibigan ko, kaya pala lalabas siya ng alas 8 ng maga, alas 10, may boundary na siya. Tayo na yung pala binabiyahe niya, pinangkukuha niya ng droga, hype na yan. Yung chewing ko sa DILG, sabi sa akin, hoy, motor mo ba yon? Walang hiya ka, naka-ano na sa amin yun ha, naka-timbre na sa amin yun. Yung tricycle mo, kumukuha ng shabu sa Kulyat. Diyan sa may bandang Quezon City, yun ang kuha na ng shabu dyan eh. Pucha yan. Binenta ko na yung tricycle kasi mahirap na eh. Kasi mamaya magkahulihan, di ba? Tapos ako may-ari nun. Pinalayas ko yung yung driver ko, tapos binenta ko na yung tricycle. Ang ganda pa naman nun, lowered yun eh. Pagka tuwan-tuwa yung mga tambay sa amin, pag sumasakay doon yung mga estudyante. Pag sumasakay yung mga naka-miniskirt doon, naku po. Kita lahat. Yung iba pa naman, gusto sumakay sa sigang tricycle, yung maraming ilaw-ilaw tsaka tugtog-tugtog. Gusto rin sumakay ng mga tao sa ganun. Ewan ko kung bakit. Yung para ka nang gagapang papasok, walang hiya na yan. Pero ito nga motor na to, palpak to, if you are calling this a organized group, they will not drive this motorcycle. Hindi ka mag-TMX, mag-ano ka. Halimbawa, sniper, raider, ganyan. TMX, mahuhuli ka niya, panghabal-habal yan eh. Ang motor, sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, nahuli ang isa sa mga suspect sa bangkerohan. Yan ang katangahan lalo. Mantakin mo, nagnakaw ka sa City of Davao, tapos nagtago ka sa Davao din. Putangin na niyan, di mahuhuli ka talaga. Sasabihin mo, highly organized ito. Public market, pinagkaguluhan siya ng mga ususero. Ang isang lalaki sinipa pa sa... Ito naman kasi putangin na nakaposas na, tinututukan pa ng baril. Nakaposas na eh. Nakaposas na, nakabunot pa yung mga baril nitong mga magagaling nating kapulisan. Siyempre, katulad dito si Kuya, galit yan sa magnanakaw. Taga Davao yan eh. Kaya magagalit talaga, tatadyakan niya yan. Nagalit pa si Kuya Sabi ni Kuya, ba't mo tinatadyakan? Nakaposas na. Putang ina nyo. Ginawa nyo din yan sa KOJC. Nakaposas na, nakadapa na, tinatadyakan nyo pa. Pulis pa kayo, mga buwaka ng ina nyo. Tapos eto, kriminal yan.
Kriminal yan, hold-upper yan eh. Sinipa ni Kuyang, hina-hina pa, nagagalit pa kayo. Dapat nga dyan, pinapatay na kagad ng maga yan eh. Ulo ang suspect pero sinita Ano, nagalit sila? Oh, ba't mo sinisipa? Putang ina sa KOJC, ganyan ang ginawa nila. Nakadapa na yung, yung pinosasan, tinatagyakan pa. Di ba? Putang ina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. siya ng mga pulis. Nakaposas na, may mga hawak pa kayong baril. Mamaya maiputok nyo pa sa mga sarili nyo yan. Iisa lang yung nahuli nyo dyan, may hawak pa kayong baril. Nang tinapay kayo. Ayan no, nakababa na, pati yung brief nakalabas na. Klaseng mga pulis to, pa. Kinilala ang suspect na si Johnny Bulawan, residente ng Albuera, Leyte. Na-recover sa kanya ang Ang dami Tangina Kita nyo yung mga nakuha ng mga alahas na yan. Puta, may 100 million ba yan? May mga Rolex Date Just. Puta, Panda. Submariner. Blue Sea. Ay na, pangarap ko yung mga relo na yan ayan ganyan yung kay Coach Oli Date Just na two-tone na gold face. Stick dial. Ganito yung Rolex kong isa di ba? Diyos ko. Sige. ang nasa 15 million na halaga ng mga Ayan ang gaganda ng mga Rolex, Coach Oli Kaya pagka kami pa naman ni Coach Oli, pag nakakita kami ng Rolex, yan, ganyan-ganyan yung Rolex ni Coach Oli Kaya lang, diamond dials to Diamond, tas itong isa, ayan, Blue Sea, ang ganda tapos yung isang yun, ano yun, Pepsi mga pangarap namin ni Coach Oli Utangin na, may mga ganyan kang item sa pawn shop mo, wala kang pinto. milyon na halaga ng mga alahas na kanilang tinangay. Nakuha rin ang mga baril, bala at ang mga pinaglagyan ng mga alahas. Di ba? Buto makukuha yung baril, yung arma, yung mga alahas. Ano klaseng highly organized to? Pucha, kung ako yan, pag nakuha ko ganyan, 100 million worth, halis na ako ng Davao. Putang ina, diretso na ako sa Samal. Tapos daan ako sa kabila. Tapos pucha, sakay ako helicopter. Makakatakas ka. Puta, ito tumambay pa sa bangkeruan pa. Anak ng tinapay naman talaga. Doon nga ang doon nga ang taguan ng mga loko-loko nun Ayon sa mga otoridad, kabubukas lang ng pawn shop nang pasukin ito ng mga Kabubukas na ng pawn shop. Tangina, saan ka makakita? Tingnan mo yung niya, yung roll up niya, puta ina, sira pa. Mantakin mo may daan-daan milyong kang item na nandoon, tas ganyan yung pintuan mo. Alam nyo ba may balita? May balita na ang may-ari daw ng pawn shop na ito ay yung batang vlogger dyan sa Davao. Yung batang vlogger dyan sa Davao na nag-public apology nung nakaraan lang sa mga inabuso niyang mga content niya. Yung umihi pa sa pader ng KOJC na ididemanda dapat tawag dito, ididemanda dapat ni Torion. Ayun yun. Yung, ang may-ari daw nito, yun, yung magulang yata, Yaman. Big time! mga holdupper. Posible raw na higit pa sa 5 ang sangkot sa insidente. At posibleng Tangina. Saka makakita ng pawn shop, meron daan-daang libong, daan milyong halaga. Ang walang pambili ng pintuan, kalakalawang pa yung roll up, laktan tinapay na. Tangina, sinong paniniwalaan natin dito? side job ang nangyari. Malaking grupo ito. Malaking grupo. Sasabihin niya ni DCPO Chief. Malaking grupo daw to, malaki. Laki. Organisado sila. Organisado. Tang-iring yan. Organisado sa tingin yan. Sa tingin niyo organisado yan? Ni wala man getaway car na four wheels. Tayo na, hindi ako naniniwalang mayroong organisadong ganito. Sa totoo lang. Pero alam mo ba na may nagtanong dito, tapos sinabi na, Sir, parang fake man yung parang peke man yung operation na yun. Nagalit daw to. Ha? Anong sabi mo? Peke. Galit daw to. And there must be tips there. Very accurate yung nila. Very accurate yung mga actions nila. Accurate.
Utang ina niyan. Very accurate yung actions. Sa tingin nyo, very accurate yung actions na yun. Anak ng tinapay talaga itong PNP natin. Oh. Hindi ba kayo nanonood ng Mission Impossible? Di ba kayo nanonood ng The Italian Job? Yan. Ocean's 11. Di ba kayo nanonood ng ganun? Putang ina, yun ang highly organized. Yung mga ganun, yung putang kinocomputer pa, sinasimulate pa. O meron silang simulation, meron silang ganyan, meron silang blueprint. Tangina, ito wala eh. Pagpasok, biglang bugulatan. Hoy, hold up to. Papak. Pokpok ng pinto. Sige, kunin mo lahat yan. Putang ina, takbuhan na. Wala, hindi umaandar yung sasakyan natin. Puta, highly organized. Well planned. Well planned, puta ina, nagtago dyan sa pinakamagulong lugar sa Davao. Sa bangkiruhan, putang ina yan. Sabi nga dyan daw sa bangkiruhan na yan, pagka may krimen nga daw dito sa Davao, punta ka na ng bangkiruhan, makikita mo doon yung kriminal eh. O yung mga simpleng simpleng mga sindak-sindakan lang. Oo, dyan ka pupunta, doon pa nagtago si tanga. Nahuli pa, nandoon yung mga baril, yung mga bala, pero isa lang nahuli ha. Lahat ng alahas nandoon lahat ng baril, pero isa lang nahuli, palakpakan. Sangka pa. Hanggang ngayon ha, ilang araw na nakalipas, 2 araw na rin. Hanggang ngayon, wala pa. Yung isa pa lang din na nahuhuli. Malagay ko, yun na yun. Di ba usually, nasan yung iba? Tsaka kung halimbawa, nakatakas yung iba, di ba? 5 yan eh, nakatakas yung 4. Tayo na lahat ng alahas nandun sa nahuli. Lahat ng baril nandun sa nahuli. Yung tumakas, walang dala. Utangin na niyan. Lugi. Trauma naman ang sinapit ng gwardyang nabugbog. Nagkapasa siya sa leeg at sugat sa kamay. Wala man sila nagpela na Hindi sila nagpakilala ng customer, bigla lang silang pumasok sa loob. Ako ang unang nilang sinugod at pinalo ako sa likod sa may batok. Nang natamaan ako, bigla akong natumba at Loko, inside job daw yan. Tangina, ikaw pa sisihin dyan. Lagot ka. nahilo. Pinalo na naman nila ako at nasugatan ang aking kamay. Hindi na humarap sa News 5 ang nahuling suspect na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang iba pang kasamahan nito. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Ayun nga mga bossing. So yan yung highly organized na krimen na sinasabi nila nangyari sa Davao, which makes Davao look bad. Look bad dahil magulo naman pala sa Davao. Traffic na nga dyan, binabahan na nga dyan, tapos may krimen pa nung nagawa ng mga Duterte dyan. Wala naman pala nagawa ng mga Duterte dyan eh. Tangin na, they are defining a good leader ng dito. Bad leader ka na daw pag may mga ganyan nangyari sa'yo. Tanginan nyo, pumunta kayo sa mga blatter dito sa Quezon City, sa Maynila, sa Caloocan, sa Pasig, sa Mandaluyong. Tingnan nyo kung gaano karaming krimen nagaganap dyan araw-araw. Tapos eto. Tangina, ito ako sa akin lang. Basta ako, mukhang tingin ko rito, mukhang kalokohan to. Malaking kalokohan to. May mga ganitong klaseng highly organized, highly skilled yung mga gumalap, talagang magagaling, mga malaking grupo, kung ano-ano. Tapos ganito ang kinahinatnan. Kaya nga sabi ko, maniniwala ka ba sa pulis? Kung yung pulis, puros mga loko-loko, yung ginawa nila sa KOJC, yung pambababoy nila sa Davao, etong ginawa ng PNP chief natin ngayon na nahuli na, ayaw pang umamin, tapos ginagamit pa resources ng kanyang opisina para pagtakpan yung kanyang mga kabulastugan. So maniniwala ba kayo sa mga ganyang klase ng mga lingkod bayan at alagad ng batas? Bahala kayo. Basta ako, magpapasalamat sa lahat ng mga nanood. Magla-like, mag-share. Siyempre, salamat din sa mga nagsusuper thanks. Importante yung super thanks. Doon sa may like, share, meron doon puso na may Superman, may letter S. Parang super heart, ganyan. Click nyo lang yun. Naku, magbabago ang buhay nyo. Maraming salamat sa mga nagsishare na kanilang blessings dito sa channel natin. And syempre, yung mga nagla-like at nagsishare na din sa ating mga content. Mabuhay kayong lahat. May God bless us all. Ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Bahala na ang Diyos. I think talagang divine intervention na ang kailangan natin. Again, I'll see you again next vlog. I hope that your day will be okay.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at